Kamusta mga bata? Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya, halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Reading and Literacy, Week 1, Day 2, Quarter 2. Ang ating aralin ngayong umaga ay tungkol sa pabula. Ibig sabihin, tayo ay magbabasa ng isang kwento. At tatalakayin din natin ang salitang naglalarawan. Sa ating nakaraang aralin, ay nakilala ninyo ang ating tauhan na unang araw na pumasok sa paaralan. Naalala niyo pa ba? Okay, yun po ay si Jana Felisa. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng kaparehas na kwento. Ngunit, ginaganapan ng mga hayop. Ito ay isang pabula. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pabula? Ang pabula ay mga kwento na mayroong mga hayop na tauhan. Ibig sabihin, ang gumaganap sa kwento ay mga hayop. Alamin natin sa ating kwento kung mayroong pagkakatulad at pagkakaiba sina Maya at Jana Felisa. Sa ating pakikinig sa kwento, ay tutukan ninyo ang pangunahing tauhan. Pagtuunan din ninyo ng pansin ang mga tauhan ng kwento, ang pinangyarihan, o kung saan naganap ang mga kwento at ang iba pang bahagi ng kwento, gaya ng problema at ang naging solusyon at kung paano nagwakas ang isang kwento. So, handa na ba kayo? Okay, tara na! Sa mga nakaraang araw ay napag-aralan natin ang mga titik na ito. Ang M, S, A, I, O, B, E, U, T, K, Y, L, N, G, NG, P, R, D, H, W, J, at F. Sa ating mga salita sa talasalitaan, subukin natin hanapin ang mga titik na ito. Ay dumalo, silid-aklatan, kantina, palikuran, at kahanga-hanga. Nakikita ninyo ang ating mga titik na ating napag-aralan sa ating mga talasalitaan. Pagtambalin ang mga larawan sa sumusunod na talasalitaan. Ano ang halimbawa ng mga pagdiriwang na alam niyo? Ano-ano ang ginagawa sa mga pagdiriwang? Ano ang damdamin ng tao sa mga pagdiriwang? Ano ang makikita sa silid-aklatan? Okay, makikita natin ang iba't ibang mga aklat. So, sino ang nangangalaga sa mga aklat? So, ito ay tinatawag nating librarian. Ano ang makikita sa kantina? At anong mga oras karaniwang nagpupunta ang mga bata sa kantina? Nakita mo na ba ang palikuran sa paaralan? Paano ito napapanatiling malinis? Sino ang maituturing mong kahanga-hanga sa paaralan? Ngayong araw ay makikinig kayo sa isang pabula. Ang pabula ay mga kwento na mayroong mga hayop na tauhan.
Ang mga hayop sa kwento ay nakakapagsalita at kumikilos gaya ng tao. Handa na ba kayong makinig? Tandaan ninyo ang mahalagang detalye ng kwento. Simulan na natin. Ang unang araw ni Maya sa paaralan. Gaya ng ibang ibon, dumating na ang takdang araw ng pagpasok ni Maya sa paaralan. Inhanda niya ang kanyang bag at lumipad patungo sa gitna ng gubat upang dumalo sa unang araw ng klase. Sa kanyang pagdating ay naabutan agad niya si Loro na nakikipagkumustahan sa kanilang mga iba pang kaklase na ibon. Maya, kumusta ka? Tanong ni Kalapate. Maayos naman ako, tugon ni Maya. Hindi ko lamang makita ang silid-aklatan. Nagtataka na dugtong ni Maya. Hindi mo nakita sapagkat nasa ibang lugar na ito. Napakaraming bagong libro doon. Nandun ang silid-aklatan sa likod ng entablado. Bungad ni Quago. Napakalaki din ng ating bagong kantina. Maraming mga masustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay. Kahanga-hanga din ang mga palikuran dahil napakalinis ng mga ito, sabi ni Lawi. Nagsimula na ang klase. Lahat ay sabik na magsimula ang klase dahil sa mga magagandang pagbabago sa kanilang paaralan. Okay, so naintindihan po ba ang ating kwento? So ngayon, sagutan natin ang mga tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama. Ito ay si Maya, si Loro, Kalapate, Quago, at Lawin. Magaling! Ano ang naramdaman ni Maya sa unang araw ng pagpasok sa eskwela? Okay, sila ay masaya at sabik na sabik silang pumasok dahil sa pagbabago ng kanilang paaralan. Ang daming bago. Bakit hindi mahanap ni Maya ang silid-aklatan? Bakit nga ba? Opo, hindi niya makita ito sapagkat nasa ibang lugar na ito. Ano ang masasabi mo sa kanilang kantina at sa kanilang palikuran? Okay, ang kanilang kantina ay napakalaki at maraming mga masusustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay. At kahanga-hanga din ang kanilang palikuran dahil napakalinis ng mga ito. Okay, so ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So sa pangkat 1, itatala ninyo ang pangalan ng ating mga tauhan sa kwento at ang kanilang mga katangian. Halimbawa, si Maya, si Loro, Quago, at Lawin. Pangkat 2, itatala ninyo ang naging suliranin sa kwento, paano ito nalutas, at kung ano ang naging katapusan nito. Kaya halimbawa, dito sa suliranin, hindi nakita ni Maya ang silid-aklatan. So ano kaya ang solusyon dito? Ibinigay sa kanya ng ibang ibon ang lugar na kinaroroonan ng silid-aklatan. At ang katapusan naman ng kwento ay masayang-masaya ang lahat ng hayop sa nakitang pagbabago sa kanilang paaralan. Pangkat 3. Ang ikatlong grupo ay magtatala ng damdamin ng pangunahing tauhan
na ipinapakita sa bawat pangyayari na nakatala. So, ang una ay ang pagdating sa unang araw ng klase. So, ano ang naging damdamin niya dito? So, siya ay nasasabik o kaya kinakabahan. Pangkat-4, sumulat ng liham pasasalamat para sa mga katulong sa paaralan para sa pagpapaganda nito. So, nararapat lamang na magpasalamat sina Maya sa mga katulong sa paaralan sapagkat para sa kanila ang mga pagbabago na ito. Magaling! Pangkat-5, gumawa ng liham ng pangako na iingatan ang paaralan. Maaari ninyo bang ibigay sa akin ang unang titik ng bawat salita na aking babanggitin? Okay, lunas. Anong titik nagsisimula ang salitang lunas? Ito ay nagsisimula sa titik L. Paanan. Ang paanan ay nagsisimula sa letrang P. Okay, so ito ay letrang ang lunas nagsisimula sa letrang L. Ang paanan ay nagsisimula sa letrang P. Balikan natin ang kwento na binasa natin sa klase. Naalala ba ninyo ang naging suliranin ni Maya? Mula sa kanilang silid-aralan ay malapit lamang ang silid-aklatan. Katapat lamang ito ng kanilang silid-aralan. Kung susukatin nila ang layo, maaari silang magbukas ng kanilang pakpak at dumipa. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang dipa. Kapag wala tayong panukat, ay maaari nating gamitin ang ibang bahagi ng katawan gaya ng kamay, daliri, at mga braso. Tama! Ang ating kamay na nakadiretso pakaliwa o pakanan ay maaari ding panukat. Ganito ang gagawin, gayahin ninyo ako. Ang tawag dito ay dipa. Ito ang isang dipa. Ito naman ang dangkal. Gayahin ninyo ako. Dangkal. Ang mga salitang ito ay panukat na hindi nagbibigay ng eksaktong sukat. Ginagamit lamang ito sa tahanan o sa mga pagsusukat na hindi kailangan ng saktong sukat. Subukan natin dito sa pinto hanggang sa aking lamesa. Ilang lipa kaya ang layo nito? Balikan natin ang ating tula natin noong nagdaang araw. Naalala niyo pa ba ang pangalan ng ating tauhan? Ano ang pangalan niya at saan naganap ang kwento? Okay, yun ay si Jana Felisa. At saan naganap ang kwento? Naganap yun sa paaralan. Mahusay. Ano ang naging suliranin ng ating pangunahing tauhan? At paano niya ito nasolusyonan? Ano-ano pa ang mga nangyari sa kwento pagkatapos na malutas ang suliranin ng tauhan? Paano nagtapos ang kwento? Ngayon ay pagtuunan natin ng pansin ang lugar na pinangyarihan ng kwento. Saan ito naganap at ano ang mga bagay na makikita sa lugar na ito? Ngayon ay subukan nating balikan ang mga tauhan, bagay at lugar sa kwento. Ilarawan natin ang bawat salita na aking babanggitin. Silid-aklatan, kantina, maya, kwago, loro, at gubat. So, paano natin ilalarawan ang silid-aklatan? So, ang silid-aklatan, ito ay malinis. Ang kantina, ito naman ay maayos. Maya, siya ay sabik. Kwago,
matalino. Loro, palakaibigan. At ang gubat ay malawak. Mahusay ang mga salitang inyong nabanggit ay tinatawag na pang-uri. So, ang mga pang-uri, ito ay salitang naglalarawan. Narito ang ilan sa mga bagay na makikita sa paaralan. Okay, so ano ang tawag dito sa una? So, ito ay tinatawag nating yeso. Pangalawa, ito ay lapis. Next naman, ito ay kwaderno. At ang isa ay mga aklat. Paano mo ilalarawan ang mga bagay na ito? Upang matandaan ninyo ang pang-uri, ang bilang, katangian, kulay, sukat at hugis ay mga salitang naglalarawan. Sa pagkukwento ng nabasa o narinig na kwento, dapat tandaan kung sino ang mga tauhan, saan naganap ang kwento, ano ang naging problema ng tauhan, ano ang naging solusyon sa problema, at paano nagtapos ang kwento. Kapag nagbabasa tayo, ay nagsisimula tayo sa kaliwa pa kanan, taas pababa. Sa pagbabasa ng mga pangungusap, tingnan mabuti ang mga salita at huminto sa katapusan ng bawat salita. Sa pag-unawa sa mga salitang naglalarawan, tandaan na ang mga hugis, katangian, at ay mga pang-uri. Pumili ng isang tauhan na hinahangaan ninyo sa kwento. Punan ang chart tungkol sa tauhan na ito. Kay pangalan, tirahan, mga katangian, suliranin, solusyon sa suliranin, naging sitwasyon sa katapusan ng kwento. Takdang aralin. Magtala ng mga bagay na makikita sa paaralan. Kumpletuhin ang talaan. Kay tao, bagay, lugar, pangyayari, at hayop. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!